Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Larawan ng pag-asa sa gitna ng trahedya ang himalang pagkakaligtas sa isang bata sa pagguho sa Mako sa Davao de Oro. Buhay siya ng mahukay matapos ang 2 araw na pagkakabaon sa lupa. Dahil sa kanya, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga residente at rescuer na matagpuan din buhay ang mahigit 100 pang nawawala. Dagdag pahirap lang sa nagpapatuloy na operasyon ang ulan at paggalaw ng lupa. Umakyat na rin sa 15 ang kumpirmadong patay. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni. Mel, Vicky, Emil, matapos ang ilang araw, buhay na narescue kaninang umaga ang 3 anyos na batang babae. Umakyat na rin sa 15 ang namatay. Buhi oh. Anghel. Nagbunga ang sakripisyo ng mga rescuer bandang alas 7 ng umaga kanina. Isang batang babae ang kanilang nahukay. 2 araw raw nakabaon ang bata bago siya na-rescue matapos ang landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Agad dinala sa ospital ang bata na isinailalim sa mga pagsusuri. Ganon na lang ang pasasalamat ng kanyang ama na si Orlando Malacaste. Ngunit ang kanilang isa pang kapatid at ina hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Kinaman to siya kaya kuan na kabir naman siya yang kinabuhi ang kuan na lang na karon problema ang katong magulang wa pa na-recover na pero ambot mo maingon nila nga patay na daw. So wala pa. Pero ako pa to adtuon karon kung sa katinuod niya ang inahan wala pa. Anya, kumakain lang daw sila noong gabing iyon nang biglang gumuho ang lupa. Swerteng nakalabas agad si Orlando kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa 15 na ang nasawi. Matapos may ma-recover na 4 na bangkay ang mga rescue team ngayong araw. Tumaas naman ang bilang ng mga nawawala na nasa mahigit 100 na. Hindi pa matukoy ng MDRRMO Mako kung ilan dito ang mga trabahador ng Apex Mining at mga residente. Continuing pa rin ang ating search, rescue and retrieval operation doon sa ating ground zero. Hopefully, we are still hoping because we had a good news earlier with a 1-child survivor na nakuha natin sa area. So, we are still very much hopeful na may makukuha pa rin tayong mga survivors. Pero pahirapan daw sa ngayon ang galaw ng mga rescue team dahil maliban sa nararanasang pag-ulan, kailangan nilang tumigil at lumikas kapag nakakaramdam ng paggalaw ng lupa. Medyo lisod-lisod bod katong mga porsyon nga by portion mo gud ang area. So dili pud tanan nga sayon. Mulihok ang pikas nga bukid kay siyempre mosunod ta sa protocol. Ang kaanak ng mga biktima, abot-abot ngayon ang pag-aalala. Di naman napigilan ni Len Rose ang emosyon dahil hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang kanyang asawa na natabunan. Sa Pag-asa naman kumakapit si Tatay Nestor na naniniwalang buhay pa rin ang kanyang nakababatang kapatid nakasama sa mga pasahero ng bus na natabunan sa landslide. Di namin magpakawa sa paglaom sir. Isa naman sa nakaligtas si JL Texon na ibinahagi sa social media ang larawan niyang balot sa putik matapos siyang mailigtas mula sa mga bus na natabunan ng lupa. Maswerte raw at agad siyang nakalabas dito. Vicky, matapos may nahukay o na-rescue buhay kanina, mas lalo pang naraig ang pag-asa ng mga kamag-anak na mga missing na buhay pa sila. Sa mga oras na ito, nagtatsagang naghihintay sa labas ng command post sa Elizalde sa Mako, Davao de Oro ang mga kamag-anak. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mismong may-ari na ng mamahaling supercar na Bugatti Chiron ang nagsauli sa Bureau of Customs ng sasakyang ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang limited luxury car na nakunang bumabiyahe sa kalsada. Nakatutok si Chino Gaston. Nang tanggalin ng mga tauhan ang Bureau of Customs Intelligence Division, ang car cover at mga karton na ipinatong sa kotseng ito, tumambad ng isang pulang Bugatti Chiron. Kotseng nagkakahalaga ng 160 million pesos bago pa ito mapatawan ng import taxes.
Sa pamamagitan ng kanyang abogado, isinuko na may-ari ang sasakyan na ilang linggo na ring pinaghahanap ng Bureau of Customs. Isa lang ito sa 2 Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumadaan sa BOC. Ang kulay asul na Bugatti Chiron inaasahang mahahanap din sa mga susunod na araw. Natanggap tayong mga information na merong 2 expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture na po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. Base sa paliwanag na may-ari ng sasakyan, nabili lang din daw niya ang mamahaling sasakyan sa isa pang tao dito sa Metro Manila. Kung sino ang nagbenta, isa pa sa pinaghahanap ngayon ng Bureau of Customs. Kapag hindi mahanap ang sinasabing nagbenta, ang kasalukuyang may-ari ng sasakyan ang mananagot sa batas. Yes sir, siya po. Kasi based po sa CMTA o Customs Modernization Tariff Act, kung sino po ang may hawak ng smuggled vehicle or smuggled goods, siya po ang sinasabi natin, tinuturing natin na siya yung smuggler, kaya siya po ang mananagot sa batas. Kaya kung mapapatunayan niya po na talagang hindi naman po siya yung nag-smuggle at talagang nabili niya lang sa totoong tao, makakasuhan naman po natin yung kanyang pinagbilihan. Itinuturing na isa sa pinakamahal at eksklusibong sasakyan ang Bugatti Chiron. Hindi lamang dahil sa nakahihimaday na presyo nito, kundi dahil 500 piraso lang nito ang ginawa ng car manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Matinding paglabag sa konstitusyon. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Nilinaw din niya ang posisyon ng administrasyon sa isinusulong na charter change, bagay na ikinatuwa ng Kamara. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at Tina Pangilibantere. Malinaw ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong ng secession o pagkalas ng Mindanao mula sa Pilipinas. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Matatandaan si Pangulong Duterte ang muling nagpalutang sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. Sinabi yan ng Pangulo kagabi sa pagtitipon ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club para sa paggunita ng Constitution Day. Dito rin niya muling idiniin ang posisyon ng administrasyon sa charter change. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Naroon sa pagtitipon si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi niyang dati pa naman daw nilang sinasabi na hindi nila isinusulong ang anumang political amendments sa saligang batas. Natuwa naman daw siya at ipinunto ng Pangulo ang ilang dekada ng hangarin ng Kamara na baguhin ang mga anyay nakasisikil na economic provision sa konstitusyon. Umaasa rin ang iba pang leader ng Kamara na mabilis na aaprubahan ng Senado ang kanilang bersyon ng Resolution of both Houses 6 para sa charter change. Maliban daw sa napag-iwanan na ng ibang bansa ang Pilipinas, baka rin daw abutan ito ng paghahanda para sa eleksyon 2025. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Umaasa pa rin kami na maipapasa nila ang Resolution both Houses number 6 sa Marso tulad ng napagkasunduhan ni SP Migs at Speaker Martin sa harap ng ating Pangulo. Nauna nang sinabi ng Senado na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon sa RBH 6. Diskumpiyado naman ang ilang party list representative kung talagang economic amendments lang ang gagalawin sa konstitusyon.
parang pain lang sa taong bayan, itong sinasabing na economic tsa-tsa. But later on, yung mga political interest, ito yung dahilan kung bakit pinupush talaga yung itong tsa-tsa. Kaugnay naman ang pahayag ng Pangulo sa pagkalas ng Mindanao, sinabi ng nagsusulong nitong si Congressman Pantaleon Alvarez na hayaan na lang daw dapat ang mga taga Mindanao na magdesisyon ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bahagyang ginhawa sa mga motorista ang naasahang rollback sa presyo ng langis sa papasok po na linggo. Ayon sa Department of Energy, base sa 4 na araw na trading, hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng kaltas sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng diesel sa 40 hanggang 60 sentimo kada litro. Mas mataas ng 5 sentimo diyan ang posibleng rollback sa kerosene. Ilan daw sa mga dahilan ng posibleng paggalaw sa presyo ang pagtaas ng produksyon ng langis sa Amerika at pagbaba ng demand doon. Kinondena ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga ang sorpresang demolisyon umano ng Clark Hills Properties Corporation na lumabag umano sa kanilang kasunduan. Nakabantay naman ang mga residente sakaling bumalik ang demolition team sabay giit na bawal ang paghihimasok lalo't may apela pa sila sa korte. At nakatutok si Ian Cruz. Dito na kami mamamatay! Kung mainit ang sitwasyon sa pagitan ng demolition team at ng mga taga-barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga kahapon, humupa ang tensyon ngayon. Ang ilang residente, kinumpuni na ang kanilang mga nasirang bakod sa naganap na gulo. Paghahanda na rin daw ito sa pagbabalik ng demolition team. Nangangamba na po kami, baka hindi lang po ito mangyari dahil maraas na po sila. Ayan po, gumagamit po sila, kumukuha sila, umaarkila sila ng mga minor de edad na pinanglalaban po sa amin at pinangsasangga po nila yung kapulisan. Umaabot ng 73 hectares yung contested land dito sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga residente, 50 hectares pa mahigit yung tinataniman kagaya ng tubo at iba pang mga root crops. At ayon sa mga residente, marami talaga nagkaka-interest dito sa kanilang lupa dahil nasa gilid lamang ito ng SCTEX. Naroon lamang ang Clark Freeport Zone at malapit din ito sa paliparan. Para sa mga may-ari ng lupa, kinansela man ang kanilang CLOA o Certificate of Land Ownership Award, hindi pa rin pwedeng manghimasok basta ang developer sa lupa dahil meron pa silang apela sa korte. Naghihintay na lang kami ng hearing pero patuloy pa rin sila sa panggugulo dito sa Barangay Anunas. Sa isang post naman ng Angeles City Information Office, kinundina ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang anyay bayolente at sorpresang demolisyon ng Clark Hills Properties Corporation kahapon. Sinulatan na rin daw ng alkalde ang Clark Hills para ipabatid sa kanila ang planong pamamahagi ng contested land sa mga tenants ng Barangay Anunas. Hindi raw tumupad ang developer sa napag-usapan nila ng LGU na tigil muna ang demolisyon. Ayon din sa post, sa pulong noong November 29, 2023 ng alkalde at attorney Henner Endona na legal counsel ng Clark Hills, hiniling sa management na mag-donate sila ng 3.5 hektarya ng lupa at bibili naman ng 3.5 hektaryang lupa ang LGU para sa mga residente. Ipapaabot daw ng legal counsel ng Clark Hills sa management ang suwestyon ng LGU at sumang-ayon din na wala munang magaganap na demolisyon habang isinasagawa ng LGU ang mapping at tagging ng mga apektadong residente. Ayon naman kay Attorney Endona, natanggap na ng Clark Hills ang kopya ng tinutukoy na kasunduan ng lokal na pamahalaan pero wala pa silang pahayag ukol dito. Sa naganap na karahasan kahapon, sabi ng mga residente, 2 lalaki kung saan isang minor de edad umano ang inaresto ng mga otoridad. Ayon sa PNP Angeles City, naipagharap na ng reklamo ang 2 inaresto ng direct assault at alarm and scandal. Pero dahil minor de edad ang isa, na-turn over na raw ang bata sa DSWD. Sa naganap kahapon, nasa 100 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang sugatan. Sa kabila ng nangyari, maximum tolerance pa rin daw ang ipatutupad ng PNP. Mga 12 kahapon po na tamaan ng molotovs and mga basag na bote na tsaka yung mga rocks and slingshots na may nilagaring bakal. Yun ang bala nila, tsaka jolens.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Clark Hills Properties Corporation na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Hener Endona, wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Christmas season, bagay na kanila raw ipinangako sa isang pulong. Nagpayag din daw ang Clark Hills ng intensyong mag-donate ng 1 hektarya ng naturang lupa para sa malilipat na indigent residents. Dagdag pa ng Clark Hills mula noong 2023. Humingi sila ng listahan mula sa lokal na pamahalaan ng mga pangalan ng indigent family sa lugar pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumalima rin sila sa nauna nilang pangako ng hindi nila gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ng Clark Hills na hanggat walang malilipatan, hindi nila gigibain ang bahay ng mga indigent at ng mga orihinal na may hawak ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Muli giniling ng Clark Hills ang listahan ng mga residente sa lugar para nila'y makapagbigay sila ng alternatibo para sa relokasyon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! From big star of the new gen to pambansang fiancé real quick. Dahil yan sa dami ng marriage proposals na natanggap ni Jillian Ward mula sa fans. This Valentine's Day, may special someone bang nagpaparamdam kay Jillian? Makichika kay Katatibayan. Dinudumog at pinagkakaguluhan si Doc Annalyn Jillian Ward sa bawat probinsyang binibisita niya. Mula sa pagiging star of the new gen, binansagan na rin siyang pambansang fiancé. Sa bawat pag-ikot kasi ni Jill sa probinsya, hindi mawawala ang kwelang pakulo ng kanyang mga tagahanga. Ang Jillian Ward Effect, nagpapapropose ang kanyang fans gamit ang totoong singsing, tali, pati bakal. Game na game naman niyang sinuot ni Jill at ni-reshare pa sa kanyang TikTok. Sobrang natutuwa po ako kasi kada nagpaparada po ako ngayon, ang dami po talaga nagbibigay ng mga singsing. Ang dami ko na pong nakolekt. Pati po yung singsing na may kalawang na sa akin pa rin po. Tapos meron din po mga bracelets. So, ang dami po nilang mga regalo. So sobrang nakakatawa po talaga kasi natatabi ko po siya. Kumbaga may remembrance po ko galing sa kanila. Hindi naman nagpahuli si Doc Lyndon Kenchan na nasipangs na raw kay Jillian at may I miss you Doc message sa isang post. Sa mismong araw ng mga puso, ano naman kaya ang plano ni Jillian? How true na may nagyayaya at nagpaparamdam na kay Jill this coming Valentine's Day? Well, basta. Well, sinasabi ko nga po, ayoko pong nag-a-assume baka friendly gestures po yung ginagawa nila. Pero basta ngayong Valentine's po, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga nakapaligid po sa akin, I feel loved and I feel blessed. Bili naman ni Jillian sa mga single, heartbroken o tutok sa trabaho sa araw ng mga puso. Love yourself din. Kumbaga, wag lang po mag-focus dun sa mga date. Kumbaga, i-date mo rin yung sarili mo. And of course, your love for God, i-strengthen mo din po yan. Kasi honestly, ako din po, nagkakaroon po ako ng mga times na pagod po talaga. Pero isang dasal lang po gumagaan agad yung pakiramdam ko. So, spend time with your loved ones, pero spend time with yourself din and with God. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Papalagad daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling arestuhin siya ng mga taga-International Criminal Court kaugnay sa drug war sa Maygiit na wala itong jurisdiction sa kanya. May paliwanag din si Duterte. Kaugnay naman sa pinupunang pagsulong niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diyan tumutok si Salima Refran. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontrabirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos.
Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon nagsisid sa Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to secede, it's going to be a war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok 24 oras. Sumipa na sa mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng tumitinding El Nino ayon po yan sa Agriculture Department o DA. At sa gitna ng abiso ng ilang magsasaka na di muna sila magtatanim ng palay dahil hirap sa patubig, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas. At nakatutok si Bernadette Reyes. Inaani na ngayon pa lang ang mga palay sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa ilang magsasaka, nababahala sila sa maaaring epekto ng El Nino. Sinabay na rin daw nila habang mataas pa ang bentahan ng palay. Maaga rin na naging anihan sa Orion, Bataan kung saan water pump ang gamit ng karamihan. Pero pagkatapos niyan, titigil daw muna sila sa pagtatanim ng palay dahil sa hirap sa patubig. Pagkataginit pong mabuti rito, pati water pump humihina yung tulong. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nagsimula na rin ang pag-ani ng mga palay sa iba pang probinsya tulad ng Isabela. In other areas, they will start harvesting in March. At present, nasa stage sila ng production na kailangan talaga ng tubig. No? Kaya kung maubusan sila ng tubig ngayon, pwedeng ma-affect yung harvest nila sa March. Pagtitiyak ng National Irrigation Administration na plano nila ang pag-release ng tubig at ano ang dapat itanim. Meron kaming local flows na iba, pwede naming itap. Kung hindi talaga kaya, pinagtatanim na ho namin ng high value crops yan. Sa ngayon, sa tala ng Department of Agriculture, mahigit 151 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Ang iba't ibang ahensya naman ng pamahalaan, inaagapan ang posible pang epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagsisiguro ng sapat na supply ng tubig at pamamahagi ng mga binhi. Gusto natin, of course, very minimal yung damage. Gaya nung ginagawa rin ng NIA, they're maximizing yung area na may irrigation at tinataniman din ng hybrid ngayon. Sa Kasiguran Aurora naman, mababa ang inaasahang ani dahil sa peste. Talo raw tuloy ang mga magsasaka kahit mataas ang benta ngayon ng palay. Tinamahan ng bisesto, dagat, at black bag. Anaani ko lang doon sa 2 hektarya mahigit Noong nakaraan 77, ngayon 43. Kaya talong-talo.
Pagtitiyak ng DA sapat ang supply ng bigas sa unang 6 na buwan ng taon ng 2024 sa pinagsamang supply mula sa local harvest at imported na bigas. Sa pinakahuling forecast ng US Department of Agriculture, 3.9 million metric tons ang tinataya nilang i-import ng Pilipinas. Ngayon 2024, hinihinga namin ang pahayagang DA kaugnay nito. Nagbabala rin ng DA laban sa mga maaaring manamantala sa pamamagitan ng labis-labis na presyo at hoarding. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinakansela na ng korte ang pasaporte ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Kinumpirma ito ng Justice Department na nakatanggap daw ng naturang utos. Sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 51 sa Maynila, binigyan diin ang pagiging pugante ni Teves dahil sa pag-alis niya sa bansa kahit may kinakaharap na mga kasong pagpatay, pati ang pagturing sa kanya ng Anti-Terrorism Council bilang terorista. Sabi ng DOJ, iniutos na sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Teves. Inatasan naman ng NBI na gawin ang nararapat na hakbang para mapabalik siya sa bansa. Sa uling impormasyon ng DOJ, nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Inihinga namin ng pahayag ang DFA pero wala pa silang tugon. Sabi naman ng abogado ni Teves, hindi pa final at executory ang utos ng korte. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal remedies para mapabaliktad ang utos. Ang pagguhong yan sa Barangay Masara sa Maco sa Davao de Oro, hindi na raw sana naulit ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 11. Lalo 2018 pala ay inirekomenda na palipatin ang mga nakatira doon. Mahina na raw kasi ang lupa na dinadaanan din ng Philippine Fault. Pagdidiin ng lokal na pamahalaan, hindi sila nagkulang sa paalala sa mga residente. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV1 Mindanao. Mula sa Himpapawid, sinilip ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang lawak ng pinsala sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Bahagi ito ng kanilang investigasyon sa nangyaring landslide doon. At lumalabas, matagal na raw mahina ang lupa roon, lalo't nasa bahagi raw ito ng Philippine Fault. Bali po yung area na yun po is, splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault zone po kasi, galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga, yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan, which is the triggering factor. So yun po, kaya, tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line, in terms po sa landslide. Taong 2007, may kahalintulad na ring landslide na naitala sa mismong lugar na sinundan pa noong taong 2008. At matapos ang isinagawa nilang geohazard mapping noong 2011 at 2014, natukoy na noon pa man ang pagiging delikado sa landslide ng lugar. Recommended for the relocation of Barangay Masara po, and then in 2018, nagkaroon po tayo ng another updating po. Meron po tayong vulnerability and risk assessment. So yung Masara landslide po was already delineated, it was already identified. Sabi ng provincial government ng Davao de Oro, matagal na rin nilang idineklarang no-build zone ang lugar at dati nang pinarelocate ang mga residente na naninirahan doon. Bagay na hindi raw sinunod ng mga residente. Meron ng policy na no-build zone ka na nga area. In fact, ang mga katawhan diha, gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Maco. Pero sa kagahig ulo sa mga tao, hinahini nga ning balik dito. Pero sabi ng Office of the Civil Defense, mas madali raw sabihin kesa gawin ang ganitong mga relokasyon. Para raw kasi makumbinsing manatili doon ang mga inilipat, kailangan ding masiguro ang kanilang kabuhayan. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Merong likelihood, sustainable. Planuhin lang nating mabuti. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na malayo raw ang mining site ng Apex Mining sa lugar ng pagguho. Pero si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Munang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you're gonna see it na ang
ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga di bar down, it is landslide in the outside of the tunnel portion, no? the outer part of the mountain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng DENR sa nangyari. May mga nakikita pa sila mga active landslide sa Barangay Mainit at Tagbaros sa Davao de Oro. Hindi lang pamamasyal, food trip at pampaswerte ang dinarayo ngayon sa pinakamatandang Chinatown sa mundo. Patok din ang Lion at Dragon Dance na pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa pagpasok ng Year of the Wood Dragon. At live mula sa Binondo, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Kyong Hiwat Shaimel, ito na nga ang ikangay, the great comeback ng Chinese New Year celebration sa tinaguriang oldest Chinatown in the world, ang Binondo, Maynila. Ngayong balik na ang lahat ng mga aktibidad at mga programa para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. At kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya at kapuno ang mga kababayan nating dumayo sa buong maghapon dito sa Binondo, Maynila. Buhay na muli ang Binondo, Maynila ngayong besperas ng Chinese New Year. Kahit saan ka mapalingon, may atraksyon, gaya ng mga Chinese mascot at mga anime. Para naman maka-attract daw ng swerte, may mga lugar para magsunog ng wishing paper. May kukuhanan din ng kristal na may iba't ibang hatid umanong biyaya. At pwede rin magsindi ng insenso. Pero ang pinaka-inaabangan at nagpapatigil sa halos lahat ng namamasyal, ang pagtatanghal ng mga Lion Dance at ang bida ngayong bagong taon, ang Dragon Dance. Year of the Wood Dragon kasi ang 2024. Ayan ang pinaka-the best sa symbol po, ma'am, na ilalabas natin ang kapangyarihan ng dragon. Ano ba ang kapangyarihan ng dragon? Nag-a-attract po siya ng lahat ng klaseng swerte sa ating buhay. Tatablahin namin lahat ng sakit ikig sabihin nun. The importance of the celebration kasi dito mo makikita yung pagkakaisa, yung unity, teamwork, and the spirit of welcoming the new year. Ang 5 taong gulang na batang ito, nag-costume pa ng pang-Lion Dance. Ni hao! My name is Ethan Nagila from China. It's bringing good luck. Siyempre, hindi mawawala ang pagbili ng iba't ibang Lucky Charms na pinaniniwala ang magdadala ng biyaya sa bagong taon. Siguro nakikita nila yung lucky na na-enjoy sila. Tapos nakakatulong din sa pag improve or to enhance din yung prosperity and the quality life. Mabenta lalo ang mga tikoy, popya, mooncake at mochi. Pagiging matamis para sweet kayo sa family the whole year round. Yung pagiging malagkit, no, pagdikit ng swerte, tsaka yung close family ties. Pangatlo po yung pagiging bilog. Yung pagbilog naman, it signifies walang kanto, walang problema, tsaka hugis pera. Ang pamilyang ito lumuwas pa mula Cebu para makisaya sa selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo at ipagdiwang na rin ang kaarawan ng isa sa kanila. To experience the vibe of Chinese New Year here in Binondo. Masaya, masarap yung mga pagkain. Nakaka-overwhelm din yung vibe ng Chinese New Year dito. Isa sa mga dinarayo dito sa Binondo, syempre yung food trip. At dahil nga ngayong Chinese New Year, dagsa talaga ang napakaraming mga tao. Ang ilang mga negosyo, naisipan na lang na maghanda ng mga pagkain na pwedeng dalhin kahit saan para syempre masulit ang pamamasyal, pamimili habang kumakain at hindi na kailangan maghintay sa napakahabang mga pila sa iba't ibang mga restaurant. Ayon sa Manila Police District, aabot sa mahigit kalahating milyon ang daragsa rito sa Binondo para sa Chinese New Year. Kaya nagpakalat na sila ng pulis sa buong Binondo. Maya't maya rin ang pagpapaalala ng mga pulis para di madukutan. Mel, full blast na nga mga aktibidad at kung saan tampok pa mamayang hating gabi ang engranding 12 minutong fireworks display sa Jones Bridge para sa countdown to 2024 at bukas naman po ay gaganapin ang Grand Parade na magsisimula ng alas 2:30 ng hapon. Mula rito sa Binondo, bumabati kami lahat sa inyo ng Happy Chinese New Year! Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mel? Hey, Pachoy, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Dagsana ang mga namamasyal sa Tagaytay ngayong long weekend holiday. Kumusta kaya ang traffic? Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph.
Nako Emil, umaga pa lamang ay traffic na papunta dito at kapag nandito ka naman na ay traffic pa rin. Pero hindi naman yan nalintanan ng ating mga kababayan na sinusulit yung long weekend dito sa napakalamig na Tagaytay. Sa Skyway, sa Alabang pa lamang, tukod na ang mga sasakyan. Long weekend kaya halos lahat ata nag-out of town. Mabagal ang usad ng trapiko sa expressway hanggang sa South Luzon Expressway o SLEX na at lumuwag na lamang ito sa may Mamplasan exit. Sa Tagaytay may mga ilang kaling kung saan halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan. Madaming tao naglo-long weekend dahil lampas 2 oras lamang ang layo nito sa Metro Manila. Pero sulit naman kapag nalagpasan na ang traffic. Sina Regine, sinamantala ang long weekend para saglit makapag-bonding. On the way, medyo may konting congestion pero okay lang. Okay lang. Okay lang. May bonding kayo. Yes. Sa picnic group sila pumunta kung saan patok sa mga bata ang horseback riding. 350 pesos ang ticket para sa 1 oras na horseback riding. Para na kayong nasa Baguio at hindi nyo na kailangang bumiyahe ng malayo. Pwede rin mag-picture-picture sa magandang view. Sa mga adventurous, meron ding theme park dito kung saan may lampas 30 mga rides tulad ng Ferris wheel at iba't ibang games. Si Esther, balikbayan, isinabay na sa long weekend ang pamamasyal para kasama ang mga apo. Family bonding namin together with the birthday of my 2 grandson. Dito pwede na rin i-advance ang Valentine's Day. Para sa Magsing Irog, may 360 video na pwedeng remembrance ng espesyal na araw na ito. Nagkayaan lang. Kasi wala kayong pasok pa No, wala pa, holiday. Pagpagod na kayong maggala dito sa Tagaytay, syempre food trip naman. Ito, syempre, kilala ng Tagaytay sa Bulalo. Ito ay good for 2 to 3 persons. At kung mahilig naman kayo sa seafood, ay merong syempreng tawilis. Si Lourdes galing pang San Antonio, Quezon at nagpasyan dito dalhin ang kanyang mga tita. Ang long weekend, dapat may ganap. Closest na malayos na hindi kailangang mag-Maynila. Emil, Chinese New Year, kaya bukas ay magkakaroon sila ng fireworks display ng alas 7 ng gabi. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Aarangkada na po sa Lunes, February 12, ang voter registration. Nasa 3 milyon ang inaasahang bagong botante, kaya ilulunsad na rin ang programang magpapadali ng proseso. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kahit holiday, abala ang opisina ng COMELEC sa Quezon City sa paghahanda para sa pagbubukas ng voters registration simula sa Lunes, February 12. Hindi raw biro ang tinatayang 3 milyong Pilipino na maaring magparehistrong botante sa buong bansa. All systems go na at talaga po magsisimula ng voters registration come February 12, 2024. Kahit po 17 years old pa lang kayo ngayon, pero by May 12, 2025, o yung second Monday of May po na yan, ay 18 na po kayo, pwede na po kayong magparehistro. At tatanggapin din po namin yung inyong school ID at yung pong inyong library card. Basta po ito again, meron pong pangalan, pirma, birthday, at larawan po ninyo. Pwedeng magparehistro basta residente ng Pilipinas nang hindi bababa ng 1 taon at 6 na buwan namang residente sa lugar kung saan nyo nais bumoto. Magdala lang ng valid identification document gaya ng National ID, Postal ID, Student ID, Senior Citizens ID, Driver's License at iba pa. Kung sakali man pong wala, pwede po kayong kumuha ng barangay certification. Basta po yung barangay certification, merong pangalan, larawan, merong pirma at merong address at birthday po ninyo. Para mailapit sa mga botante ang registration, magpupunta din sa mga mall, malalaking establishmento, opisina at ahensya ng gobyerno at iba pang pampubliko at pribadong lugar ang COMELEC sa ilalim ng Register Anywhere program. Pero paalala ng komisyon, kaya po naming malaman kung kayo ay double or multiple registrant. And therefore, pag naalaman po namin yan, mahaharap po kayo sa kaso ng election offense na may kulong na 1 hanggang 3 taon. Hanggang September 30 ang registration ng COMELEC. Pero sana raw, huwag nang hintayin kung kailan matatapos ang registration tsaka kayo magmamadali. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
At ulat panahon naman po tayo. Mga kapuso, uulanin ang ilang bahagi ng bansa ngayong weekend, lalo na po sa linggo. Dahil po yan sa paglakas ng amihan, patuloy na pag-iral ng easterlies at posibleng pagbabalik ng shear line. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ang Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Mindoro provinces. May pag-ulan din sa Bicol Region, Panay Island, Leyte provinces, Caraga at Davao Region. Pagsapit naman ng linggo, magpapatuloy ang pag-ulan sa halos kaparehong mga lugar. May matitinding pag-ulan na inaasahan sa eastern portions ng Mindanao kasama ang Davao de Oro. Maging alerto po dahil maaring maranasan ulit ang mga pagbaha o landslide kapag nagtuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Sa Metro Manila, maaliwalas naman ang panahon, pero kung may lakad this weekend, magdala pa rin ang payong para laging handa sakaling may biglaang pag-ambon. Kahit busy ngayon sa career, sinisiguro raw ni Marian Rivera na may time siya para makapag-celebrate ng Valentine's Day with her loved ones. Ang kanyang plan sa chika ni Lars Santiago. Nakibati ng Kung Hei Fat Choi si Marian Rivera sa pakikiselebrate ng Chinese New Year sa isang event. Naaliw si Marian sa pagkuha ng video ng lion dancers na ipapakita raw niya sa mga anak na sina Zia at Sixto. Kahit puyat galing sa taping ng Jose and Maria's Bonggang Villa, fresh na fresh pa rin si Marian. At ang masayang balita ng Kapuso Primetime Queen sa mga sumusubaybay sa kanilang sitcom, Naku, ang daming lang aabang kasi ang daming mga guest at merong mga 2 karakter na pumasok sa amin. Oo, can you tell Bukod kay Ate Pokwang, may pumasok pa uli. So yun ang aabangan nila. Sobrang saya at proud naman ni Marian sa pagkapanalo ng asawang si Dingdong Dantes ng Best Actor sa Manila International Film Festival. Halika nga, magti-take na daw tayo. Maging sa taping ng Jose and Maria's Bonggang Villa, sinurpresa at binati rin nila si Dingdong. Sinabi ko talaga sa kanya, pinagpipray ko talaga na manalo siya kasi deserve talaga niya dahil napakahusay talaga niya sa Rewind. And sabi ko nga, true enough, sabi ko pinagpalad tayo, pinagbigyan tayo ni Lord, nanalo ka. Ano naman kaya ang plano ni na Mr. and Mrs. Dantes sa Valentine's Day? Sabi ko kay Dong, gusto ko siguro spend yung Valentine's ko na hindi kaming 2 lang, kasama yung mga kids. So magdi-date kaming 4. Pero parang gusto naming theme is parang picnic lang. Oh, maiba naman, kasi with kids eh. Naging topic naman online ang post niyan na nananawagang itigil ang unauthorized na paggamit sa celebrities sa kanilang online business. Maraming beses na rin daw kasing nagamit ang pangalan, larawan at video niyan nang walang pahintulot. Mahirap kasi kung hindi talaga nanggagaling sa isang tao at kiniklaim nitong mga nito na ako yung nagsasabi. So, wag naman. Di ba? Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes kung Fatchoy. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.